Quadcom, pinahiya ng korte. Dinismiss ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion kina Vice President Sara Duterte at aide nito na si Police Colonel Raymond Dante. Ano, pahiya kayo, Quadcom? Ito yung issue na sasarahan ng pinto ng pulis, etong si BP Sara ng ambulansa. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? So syempre, nagkumasa si BP Sara. Sinong hindi? Ikaw ba naman sarahan ka ng pinto? Ambulansa, so ibig sabihin van. O siguro, lahat naman tayo siguro nakapagsara na tayo ng pinto ng van sa likod. Nabigat po yun. Sarahan mo yung babae. Talagang may kalalagyan yun. Kung sarahan mo nga lalaki, delikado na eh. Babae pa. Vice President pa sasarahan mo. Anong gusto mo? Anong gusto nung pulis? Itaas ang ranggo niya? Regaluhan pa siya ni BP Sara? Ganon? Imbis na si BP Sara ang magdemanda sa pulis, siya pa ang dinimanda. Alam naman natin, wag na tayo. Nako, Quadcom, grupo yan. Grupo yan. Hindi naman magdidemanda yung pulis. Wala namang pakialam yung pulis na yan. Mababait naman ang pulis eh. Napag-utusan lang yan. Idemanda mo si BP Sara kung hindi, ikaw ang ano. Yan ang tingin ko talaga dyan. So ang direct niyan, sinabi, walang basihan ang reklamo kay BP Sara. So sinong pahiya dito? Kayo, Quadcom. Dahil gusto nyo lang gipitin si BP Sara. Siya nga dapat nagdidemanda sa inyo. Pakulong kayo ng pakulong. Pakontempt kayo ng pakontempt. Kahit na nagkakasakit na yung tao, ayaw nyo payagang ma-ospital. Mga wala kayong puso, Quadcom. Petina La Chica. May kinalaman ng mga reklamo sa nangyaring insidente noong Nobyembre 2024 sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC kaugnay sa paglilipat kay Attorney Zelveca Lopez na Chief of Staff ni VP Sara mula VMMC patungo St. Luke's Medical Center. Batay sa resolusyon ng piskalya, lumalabas na wala namang pananakit na nangyari. Totoo naman eh. Wala naman talagang pananakit na nangyari. Nag-OA lang to mga to. At ako'y naniniwala sa mga nangyayari ngayon, may pag-asa pa ang ating bansa. At hindi sila nagpapadala. Hopefully. Hindi lang ito sa padama ng korte, no? Pero ako'y naniniwala sa korte na nakakakita sila ng patas. Hindi sila sumasali sa politika. Alam niyo itong mga ito? Grabe, kagarapal, kaabusado ng gobyerno natin ngayon. Ang tindi po. Alam mo, pinagmumulan niyan dahil sa pagiging greedy nila na hindi nila kayang manalo ng patas. Greedy sa power, greedy sa pagnanakaw. That blank items sa budget, may gusto silang magic dyan. Dahil yan sa greedy sa pera. Pagsuway sa utos o kaya'y coercion o intimidation na ginawa ang pangalawang Pangulo sa complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Paliwanag ng piskalya, natural lamang at lehitimong reaksyon ng ginawa ni VP Sara dahil nakakahila ng galit ang ginawa ni Villamor nang tangkain nitong isara ang pintuan ng ambulansya at muntik nang tamaan ang Vice-Presidente. Dahil dito ay hindi kinatigan ng piskalya ang mga reklamo. Kapal ng mukha, no? Siya pa magdidemanda. Sasarahan mo ng pinto yung Vice President. Again, hindi yung pulis, ha? I believe, inutusan lang. Diba? Sila pa ang magdidemanda. Kakapal ng mukha ng mga politiko natin. Alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Justice na kailangang may malakas na ebidensya para maisampa ang anumang kaso sa korte. Yun, di pahiya sila ngayon. Kailangan ng ebidensyang malakas. Hindi nyo sila sabi, parang kulang na lang sinasabi, huwag nyo kami isali dyan sa politika nyo, ha? Kayo,
Kung gusto nyo magkampi-kampihan dyan at gusto nyong idiin si BP Sara, ilabas nyo kami. Ilabas nyo kaming korte. Good job. Ha? Good job sa ating korte. O, next topic po tayo. Ito ang next topic natin. Natutuwa ako dito dahil ako'y naniniwala na ito na ang last na pagtakbo ni Marcos. Kung matutupad itong batas na ito o kung matutupad itong plano ng COMELEC. Pakinggan natin. Pinag-iisipan ng Commission on Elections na maglabas ng resolusyon upang obligahin ang mga kandidato sa pagkasenador na dumalo sa mga debate na inorganisa ng mga media organization. Ayun, pabor ako dyan. Yari ka, Castro. Paglalaruan ka sa debate. Ako, tama lang yan. Para magkaroon ng patas. Nagkaroon ng patas na exposure. And at the same time, malaman natin talaga yung mga walang utak katulad ni Marcos. Pansin, totoo naman. Napanood nyo ba? Doon sa mga hindi nakapanood, panuorin ninyo yung debate nila ni Cayetano. Ginawa talagang bata ni Cayetano si BBM. Ginawa ni Cayetanong tanga si BBM. Kaya naman, nagkaroon lang ng masamang epekto. Sa sobrang takot ni BBM sa debate, nung last election, hindi sumali sa debate. Ngayon, magkakaroon daw ng uubligahin. Pinag-iisipang obligahin ng COMELEC ang lahat ng senador magdebate. Yan ang inaantay natin. Dahil gigil na gigil si Pastor Kibuloy, idebate ang mga yan. Si Pastor Kibuloy meron to. Si Castro, meron? Sigaw lang yan sa kalsada. Child abuser lang yan. Ako, pabor ako dyan. Pero hindi lang sa Senado, sa lahat ng posisyon. Basta inubliga ng media at sila'y nag-conduct ng debate, dapat atinan yan ng mga politiko nang hindi na tumakbo si BBM. Hindi. Sus! Hindi lalaban ng debate si BBM. Pasalamat nga siya kay Atty. Vic at nailigtas siya dyan. Oo. Di ba? Alam naman ni Atty. Vic yan eh. Nang nagligtas dyan si Atty. Vic. Pero ngayon, si Atty. Vic kaya lihitimo at susuportahan natin, lihitimong supporter ni PRRD. So ako'y tanggap to at good to na pero okay lang din kung umattend ng debate si Marcos nang mayroon tayong pinagtatawanan. Siguradong magkakalat sa debate si BBM. Doon sa mga hindi nakapanood, you miss your half of your life. Panoorin nyo yun. Kawawa doon si BBM. At iba pang grupo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, layunin nilang tiyakin ang patas na oportunidad sa lahat ng kandidato, anuman ang partido. Maaring maglagay ng parusa para sa mga hindi susunod sa mga patakaran. Oo, ang parusa, suggestion ko lang to COMELEC, ang parusa sa hindi mag-a-attend ng debate, drug test. Ayun. Bakit? Adik lang naman ang takot sa debate. Yung formal na debate pero yung debate sa kalsada, mahilig dyan yung mga adik. Pero yung formal na debate, hindi kaya ng mga kasi natutuyo utak ng mga adik. Kayo, sa mga manunood nito, ano ang gusto ninyong parusa doon sa, unang tanong anong gusto ninyong parusa doon sa mga hindi a-attend ng debate? Ako ganun, drug test. Pangalawang tanong, ano ang gusto ninyong parusa doon sa mga magnanakaw na politiko? Ako, pabor ako dun sa firing squad. Kayo. Mga politiko lang so wag natin isama yung mga mahihirap. Kasi laging ginagawa ang palusot nitong mga politiko Hinimok din niya ang mga media organization na siguruhing makikilahok ang mga kandidato sa mga debate para sa halalan 2025. Yan, simulan na natin SMNI. Pastor Kibuloy versus Castro. Magandang debate yun. Sino pa? Amy Marcos
versus Lito Lapid. I-expose natin. Ay, naku, pabor ako dyan. Ang dami nating i-expose dito. Sino pa? Sino pa sa mga tumatakbo? Ng mga senador? Basta marami dyan. Iisipin natin. Pero ako, lahat. Dapat obligahin umattend ng debate.